po'y huling linggo ng ating MSCQ. And hopefully rin po, pag-pray natin na sa sunod na linggo ay start na po tayo sa ating regular worship, face-to-face, sa May 16. So mga kapatid, kumusta na po kayo? Nawa? Kayo na sa maayos na kalusugan, ingatan ng Panginoon palagi as usual. At isang bagay na dapat natin pong pagpasalamat sa Panginoon. At sa magang ito, tayo ay magpatuloy po sa ating pagsamba. Nasa inyo pong comfort ng inyong cellphones, sa inyong mga tahanan, o saan man kayo naroon, sa inyong mga laptops, ay tayo ay magkaisa sa Espiritu at sa katotohanan sa salita ng Diyos. Makibukas po kayo mga kapatid sa ating pong pagbubulay-bulayan ng mga salita ng Diyos sa Exodo chapter 2 verses 1 to 10. Ganito pa nasusulat. May mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng isang lalaki. Napakaganda ng bata kaya 3 buwan itong itinago ng ina. Nang hindi na siya maaaring itago pa, kumuha ang kanyang ina ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahiran ng alkitran upang hindi pasukin ng tubig. Pagkatapos, inilagay niya rito ang sanggol at inilagay sa talahiban sa may pangpang ng ilog. Verse 4, ang kapatid na babae naman ng sanggol ay tumayo sa likalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari. Verse 5, maliligo noon sa ilog ng anak ng babae ng Faraon. Natanaw niya ang basket, ito'y pinakuha niya sa isa ng mga katulog. Naglalakad naman sa tabing ilog. 6. Nang may abot sa kanyang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang sinabi, ito'y anak ng isang Hebrea. 7. Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, kung gusto po ninyo, ihanap kung kayo ng isang Hebrea mag-alaga sa sanggol na iyan. 8. Sige, ihanap mo ako, sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ang mismong ina ng bata. 9. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, alagaan mo ang sanggol na ito at upahan kita. Kinuha ng ina ang sanggol at inalagaan. Sa verse 10, nang malaki ng bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya itinuring na anak nito. Sinabi niya, inihaong ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipangalan ko sa kanya. So dito po sa bahagi ng kasaysayan ng Biblia ay mapansin po natin ang kasaysayan sa buhay po ni Moises at ang kanyang ina na nagngangalang Jochebed. Tayo po na yung manalangin. Lord, salamat po sa iyong mga salita namin pagbubulay-bulayan ngayon. At sa araw na ito ay mahalaga po sa amin dahil ang araw na ito ay sineselebrate po ng buong mundo ang patungkol sa araw ng mga mothers o mga nanay. Salamat po sa kanyang pong buhay at nawa samahan niyo po kami sa aming pagbubulay-bulay. At ang iyong mga salita ang siyang mag-inspire sa mga nanay o aspiring mothers to be at sa members ng family, mga anak at mga tatay. At sa lahat, o Panginoon naman, ang iyong pagpapala ay maranasan ng bawat sa amin. Ito po ang kinalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. So, good morning po mga kapatid. Naminis ko na rin po kayo. So, every second Sunday of May, bawat taon, ay atin pong sineselebrate ang Mother's Day. Kaya mga nanay, Happy Mother's Day po. Nanay, inay, mami, Edma, mothers-in-law, inang, mamu, sama na rin ito yung godmother. Basta nagkaroon na rin po sila ng ranasan mga anak. So, aspiring to be mothers, ito po ay yung araw. Kaya, salamat po sa inyong buhay, salamat sa Panginoon. Sino po magsasabi kung ano po ang talagang exact na gawain ng isang nanay? Ano po kanilang job description? The mothers, they are teachers, lalo na ngayon, diba? Sa Mojo, sa tuturo sila. They are cooks, cleaners, janitors, gardeners, they are nurses, doctors, therapists, psychologists, and counselors.
Sila rin ang mga yayas o caretakers. Sila rin ay mga cheerers, judges, referees, etc. Name them all, ginagawa po yun ng mga nanay. So sila po ay all around. Ika nga ay, sila po ay tinatawag na multitask. So saan po tayo? Kung nasaan lang po tayo ngayon sa ating kinalagyan? Tayo po'y narito. Tayo po'y nariyan. Sa umagang ito upang dalawa pong dahilan. Una, first and foremost is to honor the Lord Jesus Christ sa ating pong pagsamba. Amen? At ikalawa po ay upang bigyan natin parangal ang ating mga nanay. Our grandmothers, our mothers-in-law, and the mothers of our children. Ito po tinatawag na lifetime task. So, sabi nga po sa mga telephone company, ito na pong araw na ito ay napaka-busy. Kasi po, busy ngayon dahil sa multimedia, yung mga chatting. It is a day of expression of love. Ito yung pagpapasalamat. Ito rin po ay araw ng pag-alala. Sino ba sa inyo ang buhay pa mga nanay ka ngayon? Shout out po. No, shout out. At sino po buhay na wala ng nanay? Sabihin, kinuha na ni Lord nanay. Shout out po daw. Joke po. Shout out po rin po. So, hindi po niwala na lahat ay masasabi po natin, no? Ang gusto natin sabihin para sa ating mga nanay upang i-express natin yung ating kung paano natin sila pinahalagaan. Sabi nga po ng may nagsabi nga po, the joy of motherhood is that a woman experience when all the children are finally in bed. Ang mga nanay, lalo po ang mga anak nila yung galing sa labas, galing sa school, galing sa trabaho, hindi makatulog yan. Inaalala ka lang po mga anak. So, danas ko po yan. Naging aking nanay noon po. Lagi nag-alala sa mga. Sabi nga po dito, si nanay ay nag-iisang tao sa buhay mo na hindi siya napapagod. Naintindihin ka, alagaan, at mahalin ka. Sino po may sabi nun? Si Vice Ganda po. Alam po mga nanay, meron silang abilidad na parang naroon sila, no? Kahit saan. Sa isang pagkakataon. At kaya nilang isisiksik yung kanilang buhay, no? Sa 24-hour a day. Parang hindi niya tutulog ang mga nanay. Lalo po sa mga working mom. Sino pa ba nagtatrabaho nanay? Shout out! Yan. Shout out din po sa mga non-working mothers. Shout out din po sa mga nanay na nawalan ng trabaho rin sa pandemic. Meron po ba kayong masasabi kung sino po ba dito sa mundo ito na meron potensyal upang magkaroon ng positibong influence ang kanilang anak? Di ba walang iba ang nanay, no? Malaki ang influensya ng nanay sa kanila po mga anak. Madalas po, yung mga famous lines ni nanay. Aba, sumasagot ka na. Para kang katulong. Para kang may katulong. Linisin mo yan. Yan, sabi ni nanay. Sabi minsan ni nanay, mapunta ka pa lang, pabalik na ako. At meron pa daw, ibabato ko sa iyo itong hawak ko. Kapag nagkamali, ang anak sabi, anak ka talaga ng tatay mo. Sabi ko, pag ako namatay, kawawa kayo. Sabi ni nanay minsan, ipasok mo yan sa kukote mo. Ako ka sa tingin. Ano akala mo sa akin? Nagtatay ng pera kapag humingi tayo ng pera. Ay sabi ko, ni Abraham Lincoln, ang isa pong naging pangulo sa Amerika, no one is poor who has godly mother. Di ba? Hindi ba tayo mayaman sa pera, pero pagka ang ating nanay naman ay mga Diyos, mayaman na po tayo. Amen. Sa mga anak po, bilang isang malaking biyaya po para sa atin na magkaroon tayong nanay na may takot sa Diyos. At sa mga magulang din po,
Isa rin pong regalo para sa atin na nabigyan natin ng ating mga anak na pinigay sa atin na tayo ay magiging isang mga Diyos na magulang. So, pag tayo godly parent, blessing po sa atin yan. Amen? So, brothers and sisters, this morning I want to consider an example of a godly mother. Ito po yung nakuha natin sa mga talata o mga pahina sa Biblia. Mula po sa aklat ng Exodus, siya po ay isang nanay, ay isang writer. The one that write the book, naalala nyo? The book of Numbers, book of Genesis, book of Exodus, book of Leviticus, book of Deuteronomy. Sino po ba ang nanay na ito? Shout out. Sino po? Si Moses. Po. At ang kwentong ito ay patungkol sa nanay ni Moses. Kasi po ngayon ay Mother's Day. Ang sabi po sa Numbers, chapter 26, verse 59. The name of Amram's wife was Jochebed, a descendant of Levi, who was born of the Levites in Egypt. To Amram, she bore Aaron, Moses, and their sister Miriam. So si Jochebed, siya po yung nanay ng kanyang mga anak ay naging dakila. So yun po ating title ngayon ng mensahe ngayong umaga. Jochebed, the mother whose children became great. Yung kanya pong pagkakilanlan, her identity, siya po ay a godly mother. Sabihin natin, godly mother. Nanay na baka Diyos. Si Jochebed, ang ibig po niya sabihin sa pangalan niya, ibig po sabihin sa Biblia, glory of Jehovah, glory of God. Sabihin po natin, Jochebed. Jochebed po. Hindi joke ha, Jochebed. Isa po siyang Israelita. Ibig sabihin, one of the God's chosen people. Siya'y bahagi sa lipi ni Levi. Sila po yung mga naglilingkod sa templo, no? Yung mga sacerdote, yung mga nag-carry out sa mga temple duties sa tabernacle at sa templo. Sila po yung mula sa lahi ni Levi, yung mga Levitas. Siya tumayo para sa kanyang panampalataya. Siya ay may malalim na kaugnayan sa Diyos at sa kanyang sovereign King and Lord. Ano ba ibig sabihin ng godly mother or father looks like? Sila po yung nanalangin sa kanilang mga anak, pinagpala ang kanilang mga anak. Sila po yung, they're the ones who study the Word of God and teaches to their children. So sila po yung mga nagbabasa ng Bible, nanalangin, at pinamahagi ang kanilang mga natutunan sa salita ng Diyos. They serve also as models. At sila rin po yung mga example ng mga buhay nila. Kaya sabi po sa 2 Timoteo 1, verse 5, ating mo mapansin doon, diba, si Timoteo na ang kanyang ina ay sabi doon, hindi ko malilimutan ang tapat mong panampalataya na unang inaglay ng iyong lolang si Loida at ang iyong inang si Eunice. Natitiyan kung nasa iyo ang pananampalataya nito. Ibig sabihin, si Timoteo po, mula siya sa angkan ng mga manampalataya. Ang kanyang nanay ay si Eunice, ang kanyang lola ay si Loida. No? So those faith has been transferred generations and to generations. Kasi nga ang kanyang nanay at ang kanyang lola ay mga Diyos. Sabi po dito, mothers write on their hearts of the children what the rough hand of the world cannot erase. Malaking influensya ng nanay, no? Yung ginagawa ng nanay sa kanilang mga anak, nakasulat po yun sa puso ng kanilang mga anak. Sino may sabi doon? Nabasa ko lang po. So, meron akong kwento, no? Merong mag-asawa, 5 taon na pong walang anak. At umuwi yung asawa, galing sa work, tuwang-tuwa yung kanyang misis. Sabi, meron akong good news sa'yo. Masaya ng mukha. Sabi ng asawa lalaki, wow! Siguro, magkaka-baby na tayo. Positive na ba ang practice mo? Meron akong good news sa'yo. Sweetheart, magiging 3 na tayo. Ano mo magiging 3 na tayo? Ha? Talaga? Sabi ng asawa lalaki.
Wow, sabi ka lang. Oo, kasi bukas, dito natitira si nanay. Tatlo na pala sila. Kasama na pala si nanay. So, yan. So, una, si Jochebed ay isang ina na ang kanyang anak ay naging kapila. Mga anak ay ang kanyang pagkakilan na. Ikalawa po, ang kanyang mahirap na kalalagayan. So, bagamat mahirap ang kalagayan ng nanay. Ano po ba? Mahirap po maging nanay na masaya. Very challenging, pero mahirap. Alam niyo po, yung mga Israelita, binigyan ng hard life ang mga Egyptians. Kasi nga sila, sabi sa Exodus chapter 1, verse 11 to 14, mabilis sila dumami at ang kikisig at ang lalakas nila. At sila ay mga matitipuno. Kaya natatakot yung mga Egyptyo na sa kanilang pagbilis na pagdami, bakit may lumusob sa kanila at kakampi yung mga Hebreo doon at matatalo yung mga Egyptyo. Kaya ginawa nila, binigyan nila ng hard time. Dahil yung kailang galit, natatakot sa mga Hebreo, mayroong order ang Parao na patayin ang lahat ng mga Israelita, yung mga lalaking sanggol, mga bagong silang, at itatapon doon sa crocodile-infested Nile River. Mapansin po natin, chapter 1, verse 22. Iniutos naman ng Pharaoh sa lahat ng kanyang nasasakupan na itapon sa ilog Nilo ang lahat ng lalaking sinisilang ng mga Hebreo, kaya namang mabuhay ang mga babae. So, ibig sabihin, para hindi na naman mga lalaki, pinapapatay ng Pharaoh. Naalala ko po, noong sa Matthew chapter 1, verse 13 to 15, di mo ba si Haring Herodes ay nag-utos din, ipapatay ang maliliit na batang lalaki. Kaya ang Panginoon Jesus, kasama ang kanyang inang si Jose at si Maria, ang ama sa si Jose at si Maria, ang ina po, sila'y tumakas patungong Ehipto. So, ibig sabihin, meron silang trouble po. So, mahirap ang kalagayan ng nanay na si Jochebed sa kanyang panahon. Ngayon po ba, kumusta ang mga nanay natin? Nakakaraos po naman, pagamat ni pandemya, tinutulungan naman tayo ng Panginoon. Meron na po tinatawag ng double trouble. Ano po ba ang double trouble? Ang isang husband na mayroong double trouble ay ang kanyang biyanan na babae ay may kakambal. Ayan. So, kung ang kanyang biyanan trouble niya, ay kung may kakambal, double trouble. Naalala ko yung kwento ni John and Marcia. Sinong umabot noong panahon na yun? Yung John and Marcia. Di ba ang kanyang biyanan na si Delilah? Sabi ko, kaya ikaw dyan, magsumikap ka. Sabi nilo niya. Joke na po eh. So, nandun po yung panganib. Ito po, yung kalalagayan, mahirap na kalalagayan. So, godly people must resist and counter the evil pressures of the world. So, dapat ang mga maka-Diyos po, kailangan may gagawin tayo para hindi manatili yung mga evil na kailangan gawain. So, kailangan ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Try mag-pray. Ngayon po, nahirapan ang mga nanay, di ba? Sino ang mga nanay ngayon, yung asawa na nawalan ng trabaho sa pandemic? At ang ibang mga nanay nga po na balitaan ko, yung kanilang mga asawa, dahil nagkaroon ng lockdown, ay nahiwalay sa kanilang pansamantala dahil hindi makabiyahe. Because of the travel restriction. At yung iba, galing sa abroad, nakauwi, pero hindi pa nakauwi ng bahay dahil na doon sa quarantine. So, mahirap ang kalalagayan ng mga nanay. May mga nanay din po nawalan ng work. At yung iba mga families ay hindi pa nakatanggap ng ayuda. Lalo sa mga nasa NCR at Calabarzon areas. Diba, mahirap po yan. Mahirap po kalalagayan yun. So, kung mapit po kayo sa LGU o DSWD, baka sakali po sila na may makatulong. Para sa buhay po ni Jochebed, hindi po biro, ano po? Mayroon siyang naranasan yung kanyang dilema, mahirap na kalalagayan.
Lalo na po ngayon, yung mga single moms. Sino po mga single moms po nandito? Ay tinutuguyod ang kanilang mga anak. So, saludo po ako sa inyo, mga single moms. At yung iba sa inyo ay nagtatrabaho, home base. At salamat po sa inyong buhay na nagpatuloy kayong ginagabayan ng inyong po mga anak. Amen? So, dito ba sa ikatlong natin punto, yung kanyang katapangan. So, verse 1 hanggang 3. Babasahin po. So, Genesis chapter 2, verse 1 to 3. May mag-aasawang buhat sa libid ni Levi na nagkaanak ng isang lalaki. Napakaganda ng bata, kaya 3 buwan itong itinago ng ina. Nang hindi na siya maaaring itago pa, kumuha ang kanyang ina ng isang basket na yari na sa tangkay ng tambo at pinahira ng kapitan upang hindi pasukin ng tubig. Pagkatapos, nilagay niya rito ang sanggol at nilagay sa talahiba sa may pangpang na ilog. So, dito po, bagamat mayroong utos, ang hari, o yung Pharaoh, she refused to go with the flow. So, ibig sabihin, siya'y tumayo, siya'y lumaban sa kanyang paniniwala. Si Jochebed, she feared God more than any man. So, kung mas ginalang niya ang Diyos, higit pa sa utos ng tao. As she made a decision, bagamat ito'y maselan, that prove a decision to save a nation. Amen? Dahil sa kanyang decision, it proved na talagang nailigtas yung mga kababayan ng mga Israelita. Kung ating pagpatuloy ang Exodus 2, si Moses na siya ay naging ganap na lalaki, siya po yung inatasan ng Diyos upang ialis ang mga Hebreo mula sa pagkaalipin sa Ehipto at daling sa lupang Amen. So sa verse 3, instead na i-give up yung kanyang anak, inilagay niya ito sa isang basket. But without knowing what would happen, yung kanyang faith sa Diyos, she put her child in His care. So, pag ang nanay nag-desisyon, madalas, di ba? Mothers knows best. Alam ni nanay yun. So, ginawa ng waterproofing, kanya pong paglaban ng buhay ng anak. So, iningatan at inalagaan. At alam natin si Moses, he is no ordinary child. Hindi siya basta-basta. Sabi sa Hebreo, sabi sa Hebreo 11 verse 23, dahil sa panampalataya, ang mga magulang ni Moises ay hindi natakot na sumuway sa utos ng hari. Nang makita nilang magandang sanggol, itinago nila ito sa loob ng 3 buwan. Sabihin, talagang mayroon silang pinaglalaban. Sila yung naging matapang na po. So alam niyo po, napakahirap na mga nanay. Saludo po ako sa inyo pong pag-tityaga. Bakit biro nyo, 9 months in pregnancy. Ano kaibahan ba ng hilot at saka yung painless? Ngayon po, di ba may painless? CS, yung mga nanay. May hiwa dito, gano'n. Pag-isip nila, tapos na sila ng anak. Pero, nung time ni Jochebed, ito po ay hilot po. Madalas nga, di ba, yung mga nung araw, maraming mga nanay na namatay sa panganganak. Kaya sabihin ng nanay, sige, hayaan mo nang mamatay ako, basta mailigtas yung aking anak. So, ganun din nangyari kay Jochebed po. Sa kailang kapanahunan, hilot ang nagpapaanak sa kanila. And sometimes, divide their lives in the pain of giving birth. Talagang napakahirap. Meron nga kami kapitbahay dati po. So, ito yung mga anak yun, nasasisigay yun, ayoko na! Tapos, taon-taon naman, nanganganak. Alam mo, ilan ang anak nila? Mahigit 20, no?
24, dalawang dosena. Joke po. Talagang, yung talagang papalaran niya, magkaanak ng marami. Sabi nga po dito, a mother's courage is like a tube of a toothpaste. It's never quite all gone. So alam na natin, di ba? Pag gumamit tayo ng toothpaste, ala natin ubos na. Pag pinisin mo, bakit pa pala? Hindi pa pala sa it. Ganun po ang tapang ng mga nanay. Hindi sila naubusan. So, sa mga nanay, shout out po, Happy Mother's Day. So, ikapat, so makita natin yung Jochebed, the mother whose children became great. Ang kanyang pagkakilanlan, ang kanyang mahirap na kalalagayan, ikatlo ang kanyang katapangan, at huli po, ang kanyang gantimpala. So, meron palang reward, yung kanyang pananampalataya, yung kanyang pagiging matagat, matatag, matatapang, meron pong reward. So, verse 5 to 8, ang sabi ko dito, maliligo daw sa ilog ang anak ng babae ng pera. Natanaw niya ang basket, kahit ito yung pinakuha niya sa isa sa kanyang mga katulog na naglalakad lang naman sa tabing ilog. Nang may abot sa kanyang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang iyak. Naawa siya sa kanyang sinasal. Ito'y anak ng isang Hebreo. Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, kung gusto po ninyo, ihanap po kayo ng isang Hebreo mag-alaga sa sanggol na iyan. Sige, hanap mo ako, sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ang mismong ina ng bata. Sanay nang dumating nito, sinabi ng prinsesa, alagaan mo ang sanggol na ito at uupahan kita. Kinuha ng ina ang sanggol at inalagaan. Nang malaki ng bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya ay itinuring na anak nito. Sinabi niya, inihahaw ko siya sa tubig. Kaya Moises ang ipinangalan ko sa kanya. Yung batang ito po ay anong nakakita rin po ay yung kumausap sa prinsesa ay si Miriam. Siya po isa sa kapatid ni Moises, si kapatid na babae. Hindi po ito aksidente nangyari. Amen po ba? Na ang anak ng Perao ay nakita at narinig at nagkaroon ng awa sa bata. Alam po, ito ay tinatawag ng God's intervention o God's providence. Ito po yung dahilan. Kaya ang dahilan nito ay anak ng Perao para iligtas si Moises. At sinabihan si Jochebed na alagaan ang batang ito. At binigyan pa siya ng sweldo. Wow, siya na nga nanay, no? Siya ba nanay dito sumasahod pa? Si Jochebed po. Inalagaan niya ang anak niya si Moises. Binigyan pa siya ng allowance o sahod. Kaya ibig sabihin ng Jochebed, ayan. Jochebed was saved. Moises is saved. No? Moises was saved and Jochebed was raised. Sinahuran si Jochebed, si Moises ay niligtas, inalagaan. And later on, alam naman natin ang kwento, si Moises nagiging prince of Egypt. He became a savior and a leader. Alam niyo po, God always reward our obedient faith. Amen? Sino po ba ang sumusunod sa Diyos na may panampalataya at sinusunod ang salita ng Diyos? Maasahan niyo po yun, no? Hindi magkakamali ang salita ng Diyos. Maraming mga kwento sa buhay, sa Biblia, that God rewarded their obedience. Yung kanilang pananampalataya. Ito po ay dahil sa kanyang pag-ibig, yung pag-ibig ni Jochebed, ay panampalataya at kanyang tapang that saved the child from a cruel death and preserved him to bless the Lord. Dito po, nailigtas si Moises sa isang napakalaking plano ng Diyos upang iligtas ang isang lahi, ang mga Israelita, ang mga Hebreo. She gave what she could not keep and received back more than what
si Cain. So, binigay niya ang hindi niya kayang itago. Hindi kaya. At tumanggap naman siya, higit pa sa kanyang inasahan doon sa kanyang ibinigay. So, si Moises, dahil alam niya mananganganib ang buhay, nilagay niya sa taong, nilagay niya sa basket, dahil talagang delikado ang buhay, ipinati-anot. Pero ngayon, tumanggap siya ng biyaya mula sa Diyos. Naalala mo nga po yung ating Pangulo, Pangulong Duterte, di ba? Shout out sa ating gobyerno, di ba? Build. Kaliwa kanan yung mga highways, super highways, mga tulay, mga airports na ginagawa. Kung nabubuhay pa kaya yung kanyang nanay, di po ba? Ano kayo nararamdaman? Di po ba? Ang sarap na po. Her mother should be proud of her. Ganun din po si Jochebed, dahil sa ginawa ni Moises, nangyari kay Moises, she was proud of Moises. So siya ay nagiging makadiyos na ina at inilangan yung pundasyon sa buhay ni Moises. Ang kanyang impluensya, ginamit ng Diyos yung sa kanyang maagang formative years. Karoon ng pundasyon si Moises dahil sa tulong ng kanyang ina. Amen? Sabi sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in a way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So education begins at home. Sino mo ng teacher ni Moises? Di ba ang kanyang nanay? Madalas sa mga nanay at mga tatay, ang mga anak natin ay natututo mula sa pagtuturo ng nanay at tatay sa mga magulang. Sabi sa Gawa, chapter 7, verse 22, tinuruan ng karunungan ng Ehipsyo at naging dakila sa salita at sa gawa. So sabihin, si Moises, he was sent sa isa sa pinakamahusay na universidad sa Ehipsyo. Kasi nung time na yon, ang mga Ehipsyo, sila nangunguna sa mga astronomy, architecture, engineering, meron na po sila noon. At si Moises, dahil siya ay tinuring na anak ng prinsesa o Prince of Egypt, nagkaroon po siya ng biyaya. Inaral niya lahat siya pinag-aral. Napakahusay na po niyang magsalita at sa kanyang performance. At alam niyo po, ito ay paghahanda sa buhay ni Moises. It is a grand calling of God to lead His people out of Egypt. Ito ay bahagi ng pagkatuto ni Moises. Tinuruan siya ng kanyang ina, pinag-aral siya sa isang universidad, at ito ay bahagi ng plano ng Diyos upang iligtas ang kanyang bayan mula sa Egypt. Alam niyo po, blessing sa atin ang karoon ng anak. Sabi sa Psalm 127 verse 3, children are gift from the Lord, offspring are reward from Him. So, yung mga nanay, po, ipinagpala kayo ng Diyos na meron kayo mga anak, yung mga tatay. So, yung mga would-be aspiring na mga babae, nawa ang mga katangian nito ni Jochebed ay akita po sa atin. Amen? Yung kanilang panampalataya, yung kanyang pagsunod sa Diyos, yung kanyang katapangan, she was rewarded for her faith. Alam niyo po, yung mga anak ni Jochebed, di ba ba tatlo yun? Si Miriam, si Aaron, si Miriam, at si Moses. Si Aaron, siya ang kaunahang punong saserdote ng Israel. Si Miriam, siya nagiging prophetess o babaeng propeta o tatahayag ng salita ng Diyos. Siya naging musikera na musician at singer. Wow! Si Moses naman po, he became one of the greatest leader. He is a lawgiver, yung Ten Commandments, siya nag-introduce sa mga tao. He is the author of 5 books. Tandaan niyo po ba yung 5 books? Yung nga, yung mga first 5 books of the Bible. Genesis, Exodus, Numbers, Leviticus at Deuteronomy.
Kaya Jochebed, the mother whose children became great. Sino po gusto maging tulad ni Jochebed? So praise the Lord. Ako, napaka palad natin. No? So, maraming mga halimbawa sa Biblia, yung mga nanay naging dakila tulad ni Jochebed. So glory be to God and Christ Jesus. Habang bilang pagkatapos ko sa mensahe pong ito ng ating Panginoon, nais ko pong palakpakan ang ating mga nanay na sinasagawa nila yung kanilang gawain. Talagang seryoso sila. Hindi lang spiritual impact ang kailang buhay para sa kailang mga anak. Tulad ng sinasabi sa Proverbs 31 verse 28, ang sabi ko doon, her children arise and call her blessed. Kaya mga anak, tumayo tayo at sabihin natin, we are blessed, pinagpala tayo ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mga anak, ang ating mga nanay po, ang ating mga mami. At tumayo tayo sa umagang ito and call our mothers, we are blessed. And we are thanking them for pouring out their lives into us. So ako, wala na po akong nanay. Naalala ko ang nanay. Sana po, buhay pa nga ang nanay hanggang ngayon. So, ngayon pa man po, maiwan naman sa ating memorya, sa ating mga nanay. Wala na rin po akong biyanan ng babae. Kinuha na rin po sila ng Lord. Pwede po ba tayong tumayo lahat? At sasabihin natin, kayo mga nanay, kayo ay pinagpala. So, handa? 1, 2, 3. Sabihin mo natin, kung katabi kay nanay, o lola, o mami, sabihin, you are blessed. And sabi sa Proverbs 31, verse 30, a woman who fears the Lord is to be praised. So, atin pong pinupuri ang Diyos sa buhay ng mga nanay. Yung nasumamba, who praise and worship the Lord, at ipinasa nila sa kanilang mga anak yung legacy. And pinagpala niyo po ang mga anak. And you are blessed. Let us now applaud our mothers and give thanks to God for their lives. Kaya palapakan natin ang ating mga nanay. Happy Mother's Day po sa inyo, sa lahat ng mga nanay at mga nanay. So tayo manalangin. Aming amang dakilang Diyos na sumasalangit. Alam niyo po, ang pagiging ina, bagamat isang magandang pagkatawag sa kanila, ay napaka-demanding na gawain. Punong-puno ng mga panahon at ang pag-alala ang mga araw. Hindi ko po, Ama, sa pangalan ni Jesus, na aming pong dalangin, na puspusin niyo po ng inyong karunungan at kaalaman at discernment. Nawa sila ay mabuhay sa mga bagay na totoo, na sila ay maging tapat hanggang sa pagbalik ng ating Panginoon sa Kristo at mapuspos ng bunga ng katuwiran sa amin po, which we are in Christ Jesus, sa kanyang kapurihan at maluwalhatian. Amen. Malakan po natin ang ating Diyos. Glory be to God in Christ Jesus. Ngayon po, ay ating dalawa sa ating mga kapatiran ay nagsiselebrate within this week. Sorry, hindi ko nabati last week si Rose Cruz at Jordan at Russell Cruz. So, happy birthday! Birthday po kahapon ni Rose Cruz. At sa 16, si Jamaica part-time. Si Maymay. Happy birthday po! Shout out! Sa mga magsiselebrate ng kailangang birthday. Kaya po lahat ito na yung maraming Lord. Salamat po sa bagay ito. Binabayan niyo po namin sa mga salita namin po patutunan. Salamat po sa buhay ng mga nanay. Bless na po niyo sila. Nawa, bigyan mo muna tayo at bilang mga anak na maitin sila sa araw na ito. Parang alam sa buhay po ng family. At sa buhay po na hindi silang ginagamit sa aming po mga family. Amin din pong pinagpasalamat dahil may 8 kaarawan po na yung anak na si Rods Cruz. Dalayan ko po ni Rods. Patuloy niyo po siya ingatan and bless sa kanyang pong pag-aaral, yung kanyang mga talento, ang kakayanan, katalungan, ay patuloy niyo pong ilinan
Pagpalain niyo po si Rans, lumaki siya, masigla at malusog. Ingatan niyo po siya sa po ng kanyang mga mahal sa buhay. Si Ate Josie, ang kanyang daddy, nasa ibang bansa. Si Jordan, at ang kanyang mami, si Russell. Pagpalain niyo po ninyo ang kanyang mga kapatid. At sa mga araw na na darating sa buhay ni Rose, ay mapupuspos ang iyong pagpapalain. Kami din po pinagpasalamat to Lord sa May 16, nagkaroon po ng aming kapatid na si Maymay at si Jamaica. Dalayan ko po sa mga po pag-aaral, patuloy niyo po siyang ubayan, at sa kanya po paglilingkod sa inyo, ingatan siya, at ilero sa lahat ng panganib, at bigyan ng karunungan mula sa Banal na Espiritu. At sa araw na ito, sa kanyang karawan, ay mapupuspos na yung pagpapala. At palahin po rin yung ang kanyang family. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Purihin po ang Panginoon. God bless. I love you forever. I love you forever. I'll love you forever. Wait, let's get a pic. I got a better idea.